Pag-usapan natin ang emergency fund. Ano ba yung emergency fund? Ito yung dapat may laman ng ating savings account or talagang may fund tayo para in case of emergency, meron tayong mahuhugot. Dito sa computation natin, kung kumikita ka ng 15,000 per month, ang emergency fund natin dapat nasa 3 to 6 months ng ating kinikita. So halimbawa, 15,000 per month ang kinikita mo, minimum times 3 months, at least meron kang 45,000 sa iyong savings account or sa iyong alkansya. Para in case of emergency, ano ba yung mga yon? Meron tayong mahuhugot. Ito yung temporary loss of income. Pwedeng mawalan ka ng trabaho or malugi yung negosyo mo. Ano pa? Major repair. Pwedeng sa bahay, may kailangan tayo ipa-repair, kailangan natin ipa-repair yung car natin, or may magkasakit sa pamilya, extended elder care. And madalas kasi, utang ang nagiging solusyon natin kung wala tayong emergency fund. Sabi dito, debt or charging your emergencies to your credit card is not the answer. Hindi solusyon na lagi na lang tayo nangungutang kasi mas lalaki pa ang ating mga gastusin at may interest pa ito na kailangan nating bayaran. And of course, don't put and take. Ibig sabihin kasi yung iba inuuna na meron silang investment na long term na in case of emergency, wala pala silang extra na pwedeng mahugot. Kaya ang nangyayari, yung investment, pinupull out or wini-withdraw, paano kung lugi ang ating investment? And again, importante, meron tayong 3 to 6 months ng ating emergency fund. Or kung pwede nga, kung breadwinner ka na kagaya ko, at least 1 year na pangangailangan ng pamilya, dapat meron tayong savings. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.